sila. Anyway, mga kababayan, bukod po dyan, no, nako, eto pa po ang isa. Mukhang may tinitingnan po dito ang DOJ, ha? Mukhang madadawit dito ang dating Pangulong Duterte talaga. To dispose of human remains. Ito po si Secretary Boying Remulla at ito po ang balita ng GMA, mga kababayan. Mukhang may kinalaman yung mga sangkot sa EJK dito sa missing Sabongero. Iniimbestigahan na rin ng Justice Department kung konektado ang mga pumapatay sa mga sabungero sa mga sangkot noon sa drug war. Laban kontra droga! Di ba? Kakatok. O, tok, 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 tok! May payat po ba dyan? May trick po ba ang mata dyan? Oh, gano'n. Di ba? Tapos ang ending, laban kontra droga nila. Piso-piso ang huli. No? Tapos laban kontra droga nila, may pilitan na para panlabanin yung suspect pa lang. Laban kontra droga nila, meron po, ayon to kay Bungo, mga kababayan, doon sa kanyang interview. Merong mga reward system. Di ba? Laban kontra droga nila, ano po, mga kababayan, may kota. Biruin mo, kota? Buhay ng tao, kota? Oh. Paano yun? Yung pulis, problemado ko kakamot sa ulo. Bakit na naman problema mo? Lagi ka naman sa trabaho, lagi ka naman pumapasok. Hindi ko pa na-achieve, hindi ko pa nakukuha, hindi ko pa nararating yung quota ko anong wala, mapapagalitan, baka masisante ako nito sa trabaho. Ano naman kasalanan mo kung wala kang mahuling adik, wala kang mahuling pusher? Diba? Hindi mo naman kasalanan yun. Better luck next time. Kung makahuli ka, makakita ka. Hindi naman ibig sabihin nun tamad ka. Kung araw-araw ka naman nagsisiyasat, naghahagilap. Diba? Ano kaya? May dumaan sa labas. Payat. Tirik ang mata. Hulihin ko na lang para at least ma-reach ko yung quota ko. Yung palang dumaan, mga bossing, may sakit na malaria lang. O kaya may sakit na mga tuberculosis lang. Di ba? Papayat-payat. Tirik ang mata, payat. Nako, may tuberculosis na nga. Napagbintangan pa. Sige, hulihin ko na lang to, para maabot ko yung quota ko. Aray ko po. Yung walang kamuwang-muwang na dumaan sa harap ng pulis, napapayat-payat at naghihirap po doon sa sakit na tuberculosis, nadamay pa. Di ba? Yan ang negatibo na dating po noong kota-kota nila diyan sa laban kontra droga. Game. Tutok si Salima Refron. Kasunod ng pagkaka-recover ng mga sakong naglalaman ng mga buto sa Taal Lake, tumitibay raw ang case build-up ng Department of Justice kaugnay ng mga nawawalang sabongero. We're going about generation of patidongan in the moves that we are asking the authorities, meaning the Coast Guard and the Navy, to search. Mukhang nakasanayan na magtapon talaga ron. It has already become a place to dispose of human remains. Ang pagkakadiskubre Doon na lang lagi at doon na lang lagi? ng mga sako, bunsod ng mga pahayag ng akusadong humarap ngayon bilang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hihintayin ang resulta ng forensic examination sa mga buto at sa DNA matching sa mga kaanak na mga nawawala. Sabi ko nga talaga sa inyo, kapag ni katiting lang, ni isang piraso lang, no? Kahit yung buto lang po na ganito kaliit, na hinlalaki, tapos nagmatch po sa DNA ng missing sabongero, nako, mas lalo po talaga lalakas ang laban nung mga pamilya, mga bossing. Hindi malinaw yung legal aspects na kinakailangan natin i-clarify within our ranks.
Hindi pwedeng bara-bara. It can be murder, it can be kidnapping, it can be a violation of international humanitarian law. It can be a violation of 1951. So marami kami ini-explore dyan na possibilities. Ipinagkibit balikat naman ni Remulla ang mga lumalabas sa social media na umano'y tanim sako kasunod ang pagkakadiskubre ng mga ito sa Pero mahirap-hirap susirin yan. Nagtatrabaho lang yung mga yung mga nasa gobyerno. Tapos sasabihin pa, tanim sa ako. Bobo na lang po ang mga nagsasabi niyan, mga bossing. Kasi nakita nila yung isang maputing sako, yung pinagpatungan lang po, yung pinagpalipatan ng nung buto. Kaya po nila nasabi na tanim sa ako. Mga hindi nag-iisip eh. Mga ang gusto na lang po talaga, pabagsakin na lang po ang gobyerno ng Pilipinas, mga boss. I-discredit po yung mga kawani ng gobyerno o yung mga nagtatrabaho po para masolusyonan o para mabigyan po ng hustisya yung mga kaanak o pati po yung mga missing sa bungero. taali. Wala, ano yan, kalokohan yan. Alam mo yan, this country is full of politics and troll farms that they always want to spoil whatever good things that we can do as a country. Iniimbestigahan na rin ng DOJ ang koneksyon ng mga death squad na pumapatay sa mga sabungero at sa mga sangkot naman sa mga pagpatay noong drug war. May mga taong parang involved sa pagpatay ng tao sa drug war at sa isabong. As far as we can trace right now, but we will have to establish clearer links to each other. Tinanong naman si Remulla kung mula sa mga umatras noon, mga kaanak ng mga nawawalang sabungero ay may nagpahiwatig ng muling pagnanais na ituloy ang mga kaso. Di man ito direktang sinagot ng kalihim. Sabi niya, The state is the interested party here. Sabi ni Dolor, di maisip, anong tanim sa ako? Ano yan? Mga bingi? Ano yan? May bingi? Sabi ni Rowena, Pasyoko, kawawa po talaga yung mga biktima na sa bungero. Sana may DNA matching na para manahimik na ang mga kaluluwa. Pero ang tanong ko, walang sagot sila walang sagot sila Atong Ang eh. Hindi ko naririnig sila Atong Ang eh. Kaya wag natin sasabihin na Alisin ko na ho ito ha. Ayan nga, ang sabi mukhang may kinalaman yung doon sa mga EJK, etc. dito sa mga missing sa bungero. Inalis ko na ho ito, mga bossing. Ngayon ho, ito. No? Yung sa attorney ni Atong Ang. Dahil nga sabi natin, hindi tayo nakakarinig ng mga sagot mula sa kampo ni Atong Ang. Nako, ito. Si Lorna Katpunan, mga bossing, sabi ko, ito, napakagaling na lawyer ho talaga nito, mga kababayan. Ito, si attorney Lorna